Magandang hapon po sa bawat isa. Magandang hapon po. Amen po, maulang linggo. Amen po. At hanggang ngayon ay umuulan pa rin. Pero God is good all the time. Amen po. Walang makakapigil sa ministeryo ng Panginoon. At ito pong nakaraang linggo ay mayroon po tayong pinag-aralan. Ito po yung 7 example ng heart trust o tinatawag na 7 halimbawa ng pusong mapagtiwala o nagtitiwala. Alam niyo po, ang hirap po magtiwala. Amen po, lalo po sa tao ka nagtitiwala. Pero tayo po bilang mga Kristiyano, ang first na pinagtitiwalaan natin ay ang Panginoon. Ano po ba yung trust? Yung pong tiwala, it's a form of confidence and belief. Pag tayo po ay nagtitiwala, kumpiyansa ka at naniniwala ka doon sa tao. Amen po, or sa Panginoon. Sa tao, mahirap nga po magtiwala, pero alam niyo po, ang Panginoon, yung paniniwala na yon na ikaw ay kumpiyansa, confidence ka, may assurance ka, pag sa Diyos ka nagtitiwala. Amen po? Kumbaga, that's why your place is andun yung hope mo at faithful ka. Amen po. Kasi nandun yung pagtitiwala po natin sa Panginoon. Yung pananampalataya, alam niyo po ba ang pagtitiwala ay sign of pananampalataya. Yung ikaw ay nagtitiwala kasi nananampalataya ka. Amen po. Trust is composed of belief, tiwala, at paniniwala. At yun po ang gusto ng Diyos sa atin, yung ating paniniwala ay ang ating pananampalataya. Isa po doon sa tinakil itong week na to ay si Abraham. Ang pangalawa ay si Eliezer. Si Abraham po ay alam po natin kung gaano siya katiwala sa Panginoon sa Genesis 24 verse 1 to 8. At dahil sa sobrang tiwala niya, at even si Eliezer na kanyang servant ay ganun din ang tiwala. Kaya pati ang love life ni Isaac ay pinagkakatiwala niya sa Panginoon. At sa number 2 nga ay andun yung buo yung loob niya na si Eliezer ay makakahanap, amen po, ng mapapangasawa ni Isaac. Tingnan niyo po kung gaano katiwala ni Abraham kay Eliezer. At si Eliezer po ay naniniwala rin na andun yung tiwala niya kay Abraham dahil sa Panginoon. Sabi niya ng Panginoon, sabi mo kay Eliezer, wag siyang maghanap. Amen. Doon sa Kanaan ko din maghanap siya doon sa lugar kung saan sa Or doon maghanap si Isaac ay si Eliezer ng mapapangasawa. So alam niyo po, umalis si Abraham sa bayan niya sa Mesopotamia or para sumunod sa Diyos. Kasi naniniwala at nagtitiwala siya sa Diyos. Sa Abraham po ay naging, kaya nga po may mga sabi nila is pinadala siya doon, hindi nga niya alam kung anong mangyayari sa kanya sa lugar na yon. Amen po, kaya tinawag siya the father of many nations. Sumunod at nagtiwala si Abraham sa Panginoon. Sa Genesis chapter 12 verse 2, sinabi ni Yahweh, lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak, at pumunta ka sa aking ituturo. Alam niyo po, hindi alam ni Abraham kung saan siya pupunta. Pero nandoon yung pagtitiwala niya sa Panginoon. Nandoon yung buong buo na nananampalataya siya. At alam niya na yung sinabi ng Panginoon ay hindi siya iiwanan nun. Hindi siya pababayaan sa lugar na yon. Amen po. Sabi niya po, ano po ang pangako niya? Sabi niya, paparamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakilang iyong pangalan at ikaw ang magiging pagpapala sa marami. At yan po yung dahilan, amen po, na yung sobrang tiwala ni Abraham sa Panginoon ay nandun yung gantimpala kay Abraham. Amen po. At number 2 yung kay Eliezer, yung pagtitiwala ni Eliezer, amen, sa Panginoon at kay Abraham, dahil siya po ay pinagkatiwalaan ni Abraham sa lahat, at sabi nga po kung matatandaan nyo, ang sabi po wala nga po
anak si Abraham. At ang sabi niya, Panginoon, kung hindi ako magkakaanak, si Elazar ang aking pamamanahan ng lahat ng aking kayamanan. Amen po. At ganun yung trust. Alam niyo po, nabibuild ang trust. Amen po. Kung ito ay kilala mo kung sino yung nagsasalita. At ang Panginoon po ang siyang number one, amen po, na sobrang pagtitiwala na ibinibigay ni Abraham at ni Elazar. At yung number 3 po ay si Jephthah. No? Ito po si Jephthah ay malaki ang pagtitiwala niya sa Diyos. At sa kabila ng siya ay rejected dahil sa family background niya, pero tinawag pa din siyang maging leader. Tinawag siya ng Diyos, ng buong puso siya ay nagtiwala sa Diyos kahit hindi maganda ang tingin ng mga tao sa kanya. Kasi naniniwala siya na magiging leader siya. Amen po. At andun yung pagtitiwala ng Diyos. Kaya ang tiwala ni Jephthah, galing sa Panginoon yun yung guts na yun. Kaya papayag siya sa kabila ng hindi maganda yung kanyang background. At yung number 4 po naman ay si David, no? Sa 1 Samuel 20:68, no? Si David, si Asa, si Hezekias, amen po, at si Nehemiah. Alam niyo po, etong mga time na to, ito po yung time na sila po ay nasa labanan. Nung time na sila ay umaharap sa mga pagsubok sa buhay, no? Pagsubok sa kanilang mga kaharian. Amen po, lahat po ito ay labanan. Pero ang napakaganda po sa mga attitude ng mga men of God na to, amen po, si David, si Asa, si Nehemiah, no, si Hezekias, amen po, ay hindi sila humaharap sa labanan nang hindi sila nananalangin. Amen po, hindi sila humaharap sa mga kalaban na hindi sila nananalangin at hindi sila sumasangguni sa Diyos. Andun lagi yung pagsangguni nila sa Diyos. Andun yung hindi sila makakagalaw hanggat walang advice ang Panginoon, hanggat walang sinasabi ang Panginoon. Amen po. Kung mag-uumpisa po tayo, amen po, yung mga bawat laban po natin, dapat nandun yung tiwala natin sa Diyos. At ang laban na yun ay sisimulan mo sa pananalangin. Amen. Kung titignan po natin, silang lahat po ay humaharap, amen po, sa mga labanan. Pero pansinin po natin, bago sila makipaglaban, ulitin ko po, pansinin po natin, bago sila makipaglaban, lalapit at mananalangin sila sa Diyos. Magkukonsulta muna sila sa Diyos. Ganon, katiwala, amen po, ang men of God na to. Itong mga karakter na to, no? Sila David, sila Asa, si Hezekias, si Nehemiah, no? Sila Abraham. Lahat yan, naharap muna sila sa Panginoon, mananalangin. Hihingi ng patnubay, hihingi ng katalinuhan kung paano lumaban, paano talunin. At praise God, alam niyo po, lahat po ng laban nila ay panalo sila. Amen po. Bakit? Kasi nandoon yung buong tiwala nila sa Panginoon. Kasi alam nila na ang buong tiwala nila, amen po, ay tutulungan sila at hindi sila iiwanan sa labanang kanilang kinaharap. At ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanyang labanan. Amen po, sa panahon ngayon ay maraming laban. Maraming laban na kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, matatalo ka. Ulitin ko po, marami po tayong laban. Kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, matatalo ka. Dapat kilala mo ang Diyos. Dapat kilala ka ng Diyos. Amen po? Ulitin ko po, dapat kilala mo ang Diyos. Dapat kilala ka ng Diyos. Sa bawat prayer po natin, may kalapit na pagtitiwala. At sa lahat ng prayer mo, paniguradong may sagot. Prayer can move mountain. Lagi po natin sinasabi, prayer ay isang susi o isang, ito po yung foundation natin. Amen, ay ang manalangin. Kasi nadidevelop ang ating trust. Amen po, at pananampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng pananalangin. Yung parang face to face na pakikipag-usap sa Diyos. Pag nagpipray ka, more na nakikilala mo ang Diyos. Mas tumataas ang trust mo, amen po, sa Panginoon. Ang laban po natin ngayon ay
physical at spiritual. At sa bawat laban po natin, kailangan natin may tiwala sa Diyos at alam mong kakampi mo ang Diyos. Alam po natin kakampi natin ang Diyos sa bawat laban po natin. Proverbs 5:6, amen po. Proverbs 28:7, no? Yung pagtitiwala po natin, ipagkatiwala po natin ang ating buhay sa Panginoon. At ang buhay na yan, amen po, na ibinigay ng Diyos sa atin, ay punuin mo ng pagtitiwala sa Diyos. Punuin natin ng pananampalataya sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga 7 na examples, amen po natin, itong men of God na to, hindi sila lumalakad ng sarili nilang lakas o sarili nilang talino, kundi lumalakad sila sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon at pananampalatayang kasama nila at kakampi nila ang Panginoon. At sa bawat laban po, maipapanalo nila. Kasi nandun yung pananampalataya, yung trust. Katulad po natin, ang bawat laban po natin, maipapanalo po natin. Kung tayo po ay buong pusong nagtitiwala sa Panginoon, amen po, paano mo siya madidevelop? Kailangan lang po nating manalangin araw-araw, face to face. Amen po. Kasi hindi po madaling lumaban. Hindi madali ang labanan sa mundong ito. Kung hindi ka magtitiwala sa Panginoon, matatalo ka, kapatid. Amen po. Yan lamang po. At ito po si Pastora Ellie. Amen. Thank you, Pastora Lea. Magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. At praise the Lord po. Andito na naman po tayo sama-sama na magpupuri at mananalangin. At ito po ay isa sa mga kalakasan po natin dito sa Rema na nagsasama-sama po tayo para magbigay po ng papuri at magbigay ng oras po sa pananalangin. At napakaganda po yung binigay po sa atin, no, na topic po natin itong isang buong linggo na ito. 7 example of heart trust. Ito yung 7 halimbawa, yung buong pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos. Ano po? At nakita po natin na heart trust, ito yung buong puso na magtitiwala ka. Kanino ka magtitiwala? Di sa ating Panginoon Diyos. Ano po? Trust is believing o obeying. Ano po? At sa Hebrew word nga po, ang trust ay batak. Ibig sabihin po, clinging to. Kinakailangan, nakatikit ka, nakakapit ka lang sa Panginoon. Ano po, nandoon yung palagi kang nakatikit sa Lord, nakakapit ka sa Panginoon, ano po, at kalapit mo siya. Amen po. Marami po tayong natutunan, narinig, ano po, sa ating mga kapasturan, paalala sa mga taong magbigay, ano po, ng halimbawa sa kanilang mga karanasan, ano po, sa Biblia, ng pagtitiwala sa Diyos. At isa nga po dito ay yung kanilang mga panalangin, ano po, na naging daan ng pagtitiwala po nila sa Diyos at nagbigay ng ano po kalakasan at kasagutan sa kanilang mga pangangailangan. Ano po, at ito pong sa Proverbs chapter 3, 5 and 6 ay isa po sa kinote na verse po natin, ano po. Ito po yung binigay ng Panginoon na paalala sa atin that trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make your paths straight. Sa Tagalog, ang sabi niya, kaya nga, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Makapakita po natin dito, nasasabi ng Panginoon dito, sa verse na ito, nasabi niya sa Diyos lamang tayo magtitiwala. Huwag tayong mananangan po sa sarili nating karunungan. Amen po. Pero paano ba natin po maipapakita na tayo po talaga ay may buong pusong pagtitiwala sa Diyos? Meron lang po ako naalala na kwento patungkol po dun kay Simon, kung naaalala po natin, doon sa Lucas chapter 5 verse 1 to 11. Ano po?
Si Simon po ay isang fisherman, ano? Ang pagkakataon doon po ay naging mahabang gabi para kay Simon. Ano po? At nagawa na niya lahat ang dapat po niyang gawin ng pagiging isang mahusay na mangingisda. Tulad po ng itinuro ng kanyang mga magulang ay nagawa na niya. Ilang taon din po siyang mangingisda, gabi-gabi, araw-araw, linggo-linggo ay nandoon po at sa habang panahon, ando doon na alam niya kung anong kalakaran ng pangingisda. Pero iba itong gabing ito. May isang gabi na ang karaniwang gabing ito ay halos o wala man lamang sa magdamag, hating gabi sa magdamag ay wala po silang nahuli. Walang kahit na isang isdang nahuli. At sa panahong lumipas sa ating buhay, ganun din minsan nagagawa po natin na lahat ng tama, pero parang nawawala. Ibinigay na lahat sa atin, ang makakaya mula sa ating pagsusumikap sa buhay natin, sa trabaho natin, sa ministry natin. Minsan po namuhay na tayo ng tapat, ginawa na natin lahat, subalit wala pa pong laman o wala pa rin pong laman, makita yung mga lambat natin. At nauuwi lang po saan? Sa pagkabigo, sa pagdududa, kalungkutan, dalamhati, galit, takot, at kaguluhan. Pero sabi po, alam niyo, si Jesus that time, sa Luke chapter 5 verse 1 to 11, si Jesus ay nangaral doon sa tabing dagat at pagkatapos ay nakita niya po si Simon. Doon po yung dalawang bangka at sabi niya, uminutusan niya si Simon at sabi niya, umusog kayo sa bahaging malalim ng tubig at ihulog ninyo iyong mga lambat para makahuli kayo. Ngunit dahil sa pagod na si Simon, dahil nga sa magdamag na wala siyang nahuli kahit na isang isda, nabigo siya at nawala na ng pag-asa. Kung minsan ito po yung nagiging paghihirap para sa atin, na sumunod na tayong lahat pero wala pa rin pong pag-asa. Pero kung minsan po tila wala na tayong magawa, at halos hindi na natin alam ang gagawin, nasaan yung pwede nating makuha. Alam niyo po, sabi ni Simon sa ating Panginoong Jesus that time, Guro, buong magdamag na kami. Sa verse 5 po yun, sabi niya, sinagot siya ni Simon, sabi niya, Panginoon, napagod na po kami. Buong gabi at walang nakuha. Pero sabi niya, buong gabi walang nakuha. Ngunit, sabi niya ganun, dahil sa sinabi ninyo, iuhulog ko ang lambat. Ang kadahilanan po, sa ating buhay, nakita ni Simon na siya ay sumunod, na uwi dun sa pagtitiwala niya sa Panginoong Jesus. Nagbigay siya ng pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Nasabi niya, wala na, pagod na, hopeless na ako. Wala na akong pag-asa, hindi ko na alam ang gagawin ko, sabi ni Simon, pagod na kami. Pero Panginoong Jesus, dahil sa sinabi mo, ihuhulog ko ang lambat na ito. Sabi niya, pero dahil sa sinabi ninyo, ay ihulog ko ang lambat. At sa verse 6 po ng Lucas chapter 5, nang gawin nila ito, nakahuli sila ng napakaraming isda. At napunit ang kanilang lambat. Verse 7, kumaway sila sa kanilang mga kasamahan sa kabilang bangka para pumunta at tumulong sa kanila. Pumunta nga ang mga ito at napuno ng parehas ng bangka hanggang sa magsimula na itong lumubog dahil sa punong-puno na, amen po, ng lambat. Dahil sa pagtitiwala, hindi tumingin, amen po, si Simon sa kanyang sarili. Sabi niya, trust in the Lord, amen po, and don't lean in your own understanding. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Minsan, alam natin, matalino ka, marunong ka, magaling ka, pero dumating yung time kay Simon, alam niya lahat ng kalakaran sa pag-iisda, pero dumating yung time na nabigo siya ng isang gabi na yun na kahit isang isda, pero nakita ng Panginoon at nandoon ang sabi niya, Simon, ihulog mo lang
Dahil sabi niya ganun, dahil sa sinabi niyo ihulog ng Panginoon, amin po, sumunod siya, nagtiwala siya sa Panginoon. At nagkaroon siya, ng panibagong pag-asa na ibinigay sa kanya ng Panginoon. Amen po. Sa pagtitiwala po natin, dahil sa sinabi ninyo, Panginoon, nandoon ang pagtitiwala. Amen po. At sabi niya po doon sa verse 6 and 7, sa pagsunod ng pagtitiwala natin sa Diyos, may ibibigay siyang malaking himala. Amen po. Sa pagtitiwala na ni Simon kay Jesus, sa kanyang pagsunod, tinanggal niya ang kanyang kaalamang patungkol sa pangingisda. Kaya sabi niya, lahat ng plano niya, lahat ng desire niya, lahat ng strategy niya ay tinanggal niya at nagtiwala lamang siya sa Panginoon. Amen po. At ano po ang nangyari? Stand by trusting, sabi niya ganon, Him in His smallest way. Yung napakaliit na pagturo ng Panginoong Yesus ay nagbigay ng pagtitiwala si Simon, naniwala siya, nanampalataya siya. So sa pagtitiwala ni Simon na yon ay nagkaroon at pagsunod niya ay nag-lead sa kanya ng biggest result, biggest blessing, biggest miracle sa atin. Sa maliit lang na pagsunod at pagtitiwala natin sa Panginoon, maaari siyang makagawa ng himala, ng pagpapala, at ng magandang resulta na po pwede niyang ibigay sa ating mga kapatid. Amen po. Kung makikita lamang ng Panginoon yung pagtitiwala mo, at hindi lamang yon, doon po sa verse 8, nakita ni Simon, nasabi niya, nang makita ito ni Simon Pedro, nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at sinabi niya, lumayo kayo sa akin dahil ako po, Panginoon, ay isang makasalanang tao. Amen po. At nakita niya yung pagkatao niya. Amen po. At dumating yung time dyan na isinorender niya sa ating Panginoon. Amen po. At ang kanyang buhay at ang pinakontrol niya lahat ang kanyang buhay. At siya ay sumunod sa ating Panginoon. Sabi niya sa verse 9, dahil siya'y nagulantang pati na ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa huli ng mga isda sa kanilang mga nakuha. Gayon din sinabi ni Santiago at Juan na mga anak na lalaki ni Zebedeo na kasamahan nila sa negosyo ni Simon. Sinabi ni Jesus kay Simon, huwag kang matakot. Simula ngayon, manghuhuli ka na ng mga tao at hindi na mga isda ang pinagawa ng Panginoon sa kanya. Nang dumating yung time, amen po, na sinurrender lahat ni Simon ang buhay niya at sumunod sa Panginoon. Ang pagtitiwala at pagsunod po ni Simon ay nagkaroon ng himala. At sa atin po, naghihintay din po ang Panginoon sa ating pagsunod ay mayroong kalakip na pagpapala, may kalakip na himala, may kalakip, amen po, na magandang resulta at blessing na ibibigay sa atin ng Diyos. Huwag lang po tayong manahan sa sarili nating karunungan at ibigay natin ang buong-buong pagtitiwala sa ating Panginoong Jesus. Yan lang po at maraming salamat po. Tayo po ay magpuri at manalangin sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka at dakilain ka, O Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. Hallelujah. Dapat ka, Jesus, sa buhay ko'y lagi ng laman. Narito dahil sa biyaya mo, habang buhay magpupuri sa'yo. Purihin ka sa awit, itataas ang aming tinig, itatangal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan ang iyong kalwalhatian, katangian mo'y di
kadakilaan mo, Panginoon, ay tunay nga na hindi mapapantayan ng kahit na sino, O Diyos. Patuloy po kaming lumalapit sa iyo nang meron pong buong pagtitiwala, O Diyos. Because apart from you, Lord, we can do nothing. Yes, O God. Wala po kaming kakayanan, katalinuhan, kalakasan, para makapagpatuloy sa buhay na ito kung wala ka sa amin. Kaya lumalapit po kami sama-sama dito sa Rema, O Diyos. Dala-dala namin, Panginoon, ang mga pangako mo na aming aalalahanin, O Diyos, na tulad na sinabi mo, Lord, itaas namin, idulog namin sa iyo ang aming bansang Pilipinas, O Diyos. Ama, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, nakikita niyo po ang kalagayan ng bansang Pilipinas. Lord, sa tatapos, Panginoon, ng bagyo, Panginoon, baha, O Diyos, mga nagutom, Panginoon, ng mga mamamayang Pilipino, mga naapektuhan, Panginoon, O Diyos, nasalanta ng bagyo, Panginoon, O God, sa mga damages, O Lord God, nakikita niyo ngayon, Panginoon, ang kalagayan ng bansang Pilipinas, O God. At dalangin po namin, Panginoon, ay gumamit kayo ng mga manggagawa mo na abutin, O Diyos, sa mga taong ito na mga naapektuhan ng bagyong ito, Panginoon. Hallelujah. Na makita nila this time, O Diyos, hindi titingin sa sitwasyon, kundi titingin, Panginoon, sa Diyos na aming pagkakatiwalaan, Panginoon, na makakagawa ng higit pa sa aming iisipin at hihilingin, Panginoon. Maraming salamat po, O Diyos. Tinataas namin ang aming presidente na bigyan niyo ng katalinuhan, Panginoon, upang maabot ang mga naapektuhan ng mga bagyong ito, ng trahedyang ito, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, O God, na kayo po ang mag-supply ng mga pangangailangan, O Diyos, sa mga naapektuhan ng bagyong Enteng, O Lord. Na makita rin nila, Panginoon, ang Diyos na nagbibigay sa kanila, nagpo-provide, Panginoon. Na tunay nga, O God, at nagmamahal, O Diyos. Dalangin po namin ang lahat, Panginoon, ng may katungkulan, O Diyos, sa bansang Pilipinas, mula sa presidente namin hanggang sa pinakamababang posisyon na makita ang sitwasyon, Panginoon. Tinataas namin ang bansang Pilipinas sa iyo, inaangkin namin, Panginoon, ang salvation ng bansang Pilipinas. Yes. Binawasak namin ang false religion, false doctrine, Jesus, sa pangalan ni Jesus, katikasan ng puso, kawalan ng pananampalataya, sa pangalan ni Jesus ay binawasak namin. At Lord, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, nagpapakawala po kami, O Diyos, ng kaligtasan, shame and repentance, ang pagpapakumbaba, ang paglapit sa iyo, Panginoon, ang hanapin, Panginoon, O Diyos, hallelujah, ang iyong mukha, ang hanapin, Panginoon, O Diyos, at humingi ng tawad at magpakumbaba sa iyo. At Lord, sinabi mo, O Diyos, aabutin mo kami and we will heal our land, O Lord God. Salamat sa salvation ng buong Pilipinas, Panginoon. Inaangkin po namin ito. At salamat din, Panginoon, that you will provide sa lahat ng mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng bagyo, O Diyos. Binawasak din namin ang kawalan, kasalatan, kahirapan, kagipitan. Sa pangalan ni Jesus ay binawasak na. Pangalan ni Jesus. At patuloy na yung pinakakawalan sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Lord, your abundant blessing, prosperity, Panginoon, kaginhawaan, kaluwagan, Panginoon, O Diyos, hallelujah, that you will provide, O God, hallelujah, according to your riches and glory by Christ Jesus, O Lord. Patuloy po kami nananahan sa iyong mga pangako, Panginoon. Kaming mga anak mo, O Diyos, ay lumalapit, dinudulog, tinataas, dinadala sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Lord, tinataas din po namin, O Diyos, hallelujah, O Lord, hallelujah, ang kalagayan, Panginoon, ng mga tao, O Diyos, sa mga sugal, bisyo, addiction, sa mga pandaraya ng kaaway, para ma-deceive ang kanilang mga isipan, mawala sa direksyon ng aming Panginoon. Winawasak namin kayo ng mga addiction, lumayas kayo, korupsyon sa pangalan ni Jesus ay winawasak namin. Illegal gambling sa pangalan ni Jesus
mga bisyo, alak, sigarilyo, sa pangalan ni Jesus na makakasira sa katawan ng mga tao, sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Lumayas kayo sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Tawan ninyo sa pangalan ni Jesus. Ang mga kaluluwa, ang mga anak ng Diyos sa pangalan ni Jesus. At patuloy po kami nagpapakawala, Panginoon o Diyos, ng kabanalan, Panginoon. Paghanap sa iyo ng Panginoon, ng pagsunod, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, bibigyan niyo ng bagong espiritu, bagong puso, at ang masusuwayin na puso ay gagawin ninyong masunurin, Panginoon. Pangako po ninyo yun ito, O Diyos. Kaya Lord, tinataas namin sa iyo, mamayang Pilipino, Panginoon, na patuloy niyo, Panginoon, ilapit sa iyo. Hallelujah, makita, Panginoon. Hallelujah, ang Diyos na buhay na aming paglilingkuran, Panginoon. Lord, pinagkakatiwala namin sa iyong bansang Pilipinas. Samahan niyo po ang mga may katungkulan, Panginoon, na makapagdesisyon na ayon po sa iyong kalooban. Binawasak namin ang galit, buot, walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus sa bansang Pilipinas. Pride, in Jesus' name, korupsyon sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng prutas ng iyong Espiritu, Panginoon. Ang love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control, O Lord God. Na manguna ka, yung unity, O Lord God. Hallelujah. Pagkakaisa, Panginoon, na magtaguyod ang bansang Pilipinas. Nagpapakawala kami, Panginoon, ang spiritual growth, O Lord God, ng bansang Pilipinas, at Panginoon, ang kabuhayan ng bansang Pilipinas. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Lord, tinataas din po namin sa iyo, Father God, ang everyday na Bible study namin, Panginoon, sa Rema Philippines, O God. Lord, maraming salamat sa mga revelation mo. Maraming salamat sa mga kapastoran namin na patuloy na nagbibigay ng iyong mga mensahe. Dalangin ko, Panginoon, na bless them, O Lord God. Patuloy mo silang bigyan ng karunungan na nagmumula sa iyo, yung anointing na nagmumula sa iyo, upang ang aming mga maririnig na mga turo mo, mga salita mo, Panginoon, ay magkaroon ng kalakasang pisikal at espiritual sa amin, O God. Ma-equip kami, ma-encourage kami, Panginoon, at madulog kami, makita namin ang daraanan namin sa magitan ng iyong mga salita na aming naririnig sa araw-araw, Panginoon. So maraming salamat, i-bless niyo rin po sila at ingatan sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po, O Diyos, itinataas din po namin sa iyo, Panginoon, ang mga under construction na aming mga simbahan. Dahil, Panginoon, ikaw yung nagbubukas, ikaw din ang magsasara, Panginoon. Kaya, O Diyos, maraming salamat sa mga tinalaga mo sa amin na mga simbahan. At sa mga simbahang ito'y maraming salamat sa mga tinalaga mo na mga kaluluwa from the north, south, east, west, O God, na dadalhin mo sa mga under construction na yan at mga kaluluwa na itatalaga mo dyan, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Tinataas din po namin, Panginoon, O Diyos, sa mga kapatiran namin na mga nasa abroad, O Lord God, at ang kanilang pamilya na naiwanan dito. Lord, they are your ambassador, O God, na makita, Panginoon, O Diyos, nandun sila for your purpose, O Lord God, at hindi, Panginoon, yung layunin lamang nila, O God, na doon, Father God, na makita nila na spread, Panginoon, the Great Commission, O Lord God, ang iyong salita, Panginoon, na maibahagi nila, Panginoon. Ingatan niyo rin po sila doon, Panginoon, O God, at pagpalain at yung joy na nanggagaling sa iyo, ipatuloy niyong Panginoon bigay. Gayon din ang mga kamag-anakan nila dito, O God, hallelujah, pag-iingat at protection ninyo, Ama. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus, O God. Lord, salamat din po sa mga may prayer request ngayon, Panginoon, na nakasulat sa kanilang mga papel, O God. Lord, ang mga prayer request na ito, Panginoon, O Diyos, na maaaring sambitin ang kanilang mga bibig, Panginoon. Lord, sinabi mo, manampalataya kami. Kung kami mananalig, Panginoon, manampalataya at manalig kami, Panginoon, sasagutin mo ang aming mga panalangin at tutugunin mo at ibibigay mo nga ang kasagutan, O Diyos. Kaya ngayon pa lang nananalig kami, nananampalataya kami, inaangkin na namin ang kasagutan ng mga prayer request na yan, O Diyos, sa pangalan po ng anak na si Jesus. Gayon din po, Panginoon, tinataas din po namin ang aming Senior Pastor Boy, Panginoon, as prayer request ng kabuuan ng Rema, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa patuloy, Panginoon, na pagbibigyan niyo ng kalakasan sa kanya, Panginoon. Salamat po, O Diyos, hallelujah, na patuloy niyo silang, Panginoon, siyang bigyan, Panginoon, ng kumpletong kagalingan, Ama.
sa pangalan ni Jesus. O Lord, tinataas din po namin, O Diyos, sa iyo ang aming pastor na naglingkod sa iyo at ang kanyang asawa, Panginoon. Si Pastor Ogie, Panginoon. Maraming salamat kay Baby Gabriel, O Lord Yes, God. Lord, Lord, ang batang ito, Panginoon, ay tunay nga, O Diyos, ay regalo mo, Panginoon. Yes, Kaya maraming salamat na iminold mo na, Panginoon, lalo na ang kanyang buong katawan, Yes, Panginoon, Lord. puso, isipan, katwal, sa kalakasan, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan, Panginoon, si Gabriel, O Lord, Baby Gabriel, O Lord God. At gayon din po, Panginoon, O Diyos, sila Pastor Ogie, Panginoon, Sister Cora, ang kanilang buong pamilya, O Lord God. Lord, sama-sama kami, Panginoon. May pangako ka sa amin that you will provide lahat ng aming mga pangangailangan, O Diyos. Gagawa ka ng himala, Panginoon, O Diyos. Dahil kami sa iyo nagtitiwala, O Diyos. Kaya maraming salamat po, Panginoon, dahil gumawa ka na ng himala. Ngayon pa lang, Panginoon, na malusog ang bata. Lalabas sila, Panginoon. Panginoon, hallelujah, na tunay nga, O Lord God, magiging zero bilang kanilang bills, O Lord God, that because you will provide, Panginoon. Yes, O God. Maghimala ka, O Diyos, dahil ikaw ang maitataas, ikaw ang mapupurihan, ikaw ang mapaparangalan, Panginoon, sa batang ito, O Yes, Diyos. O God. Salamat po, Ama, tinataas po namin ito at Yes, angkin, O God. ang katagumpayan, kagalingan, at kalakasan at sa kanilang mga pangailangan ay nasolve na, O Diyos. Salamat po, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat po, Panginoon, sa gabi Thank you, nito. Jesus. Salamat sa mga napanalangin namin, O God. Lord, tinatas po namin ang aming Senior Pastor. Salamat sa malakas sa pangatawan niya. Ingatan mo siya, Panginoon, sa lahat ng mission na pinupuntahan niya. Tuloy din po, Lord, ang kanyang mga kapatid, O God, na nasa ibang bansa, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Panginoon, tinatas namin, Lord, ang mga leaders, O God, ng aming simbahan. Patuloy na i-unite mo kami. Patuloy mo na ibigay yung karunungan na nanggagaling sa iyo. Kung ano yung mga plano, Panginoon, O God, ng aming simbahan. Lord, pagkaisahin mo ang bawat leaders, O God. Ibigay mo, Panginoon, yung burden at puso, Panginoon, O God, sa gawain binigay mo sa kanila. Sa mga tungkol binigay mo, Panginoon, sa aming mga leaders. Patuloy mo, Panginoon, ayusin, Panginoon, O God, ang leadership, O God, ng aming simbahan. I-unite mo kami, Panginoon, sa isang layunin. Patuloy mo, Panginoon, na palakasin ang bawat isa, O God. Lord, nagpapakawala ako ng pag-ibig, O God, ng humility, Panginoon, O God. Nagpapakawala ako, O God, ng patuloy na pagkakaisa, Panginoon, O God, ng mga leaders ng aming simbahan. Ganito din po, Lord, tinatas namin ang mga pastors, ang mga workers, ang bawat simbahan, ang bawat ang churches ng Rema, O God. Lord, ikaw ang siya nakakakita, nalalaman mo ang mga daing ng aming mga puso, O God. Lord, tinatas ko sa iyo, Panginoon, O God, ang aming mga pastor, ang mga workers, O God. Ingatan mo sila sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Saan man sila dumako pumaroon, ikaw ang siyang mag-ingat. Lord, sagutin mo ang kanilang mga hiling, Panginoon, ang kanilang mga tanong, O God. Nakikita mo mga pangangailangan ng mga workers, ng mga pastors, at bawat membro, Panginoon, ng simbahang ito. Lord, tugunin mo, O God. Lord, hindi maiklian yung kamay para hindi tugunin ang lahat ng aming pangangailangan. Tuloy mo, Lord, na yung burden ng bawat isa sa mga kaluluwa, O God, ay magpatuloy, Panginoon. Bigay mo yung bigatin, O God, na ihayagan yung salita. Ingatan mo sa lahat, O God, ang aspeto ng buhay, ng mga buhay ng mga workers at ng mga pastors, O God. Ikaw ang mag-ingat, O God, sa time, O God, na sila ay nalulungkot, O God. Ikaw yung joy nila. Sa time, Lord, na nahihirapan sila, ikaw yung strength, O God. Sa time, Panginoon, na marami silang tanong, ikaw yung kasagutan. Lord, nakikita mo mga pangailangan ng bawat miyembro namin. Sa pangalan, minawasak namin ang mga sakit at karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, sa mga workers, sa mga pastors, sa bawat miyembro, sa pangalan ni Jesus. In Jesus' name. At Lord, nagpapakawala kami, Panginoon, na kagalingan. Panginoon, ang tunay na pagtitiwala sa iyong salita. O God, ang siyang magiging kagalingan namin, Panginoon. Lord, yung tumatayo kami, Panginoon, sa lahat ng hawakan at tapakan namin.
Naniniwala kami ikaw ang Diyos na namin pinagkakatiwalaan, Panginoon. Lord, salamat. Lord, hindi kami tumitingin sa kawalan, kundi tumitingin kami sa mga pangako mo at naniniwala kami, Panginoon, sa mga pangako niyan, O God. Lord, salamat. Salamat, Panginoon. At Lord, sa mga relatives, Lord, kamag-anak ng mga full-timers, mga pastor at mga workers, Lord, ikaw ang siya tumikon ng kanilang mga pangangailangan, O God. Salamat, Panginoon. At Lord, sa bawat outreaches, Panginoon, na bubuksan mo, Lord, ang aming church planting, ibigay mo sa amin, Panginoon, na lahat ng tapakan namin, Panginoon, O God, ay para sa mga kaluluwa, Panginoon, na hindi pa nakakakilala sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng bigatin sa mga kaluluwa, Panginoon. Lord, hayaan mo na patuloy mo na ibigay ang aming, Lord, yung kalakasan namin para maihayag ng iyong salita. Lord, salamat. Salamat sa maraming pang kaluluwa na ibibigay mo. Salamat sa maraming pang workers. Salamat, Panginoon, sa marami pang pastor, O God. Ibibigyan mo, Panginoon, O God, dito sa Rema, O God. Nakita mo yung pangangailangan ng bawat churches, Panginoon. Lord, salamat, O God, salamat. At Lord, ngayon darating na camping, Lord, you can provide, Lord. Lord, salamat sa lugar, Panginoon, sa Pinyel, Panginoon. Salamat, O God, sa registration, sa mga sasakyan, O God, ng bawat miyembro. Ngayon palang ihanda mo, Panginoon, O God, ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa, Panginoon, para sa gaganapin, O God, na semester break, Panginoon, ngayong October. Lord, salamat sa registration, salamat sa mga sasakyan, sa mga financial na gagamitin, Panginoon. Lord, hindi kami titingin, O God, doon sa wala. Kung tumitingin kami sa pangako mo. Lord, salamat, O God, patuloy mo kami, Panginoon, na unite, Lord. Salamat sa assurance ng pag-ibig mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, ikaw yung Diyos namin na pinagkatiwalaan namin noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoon. Lord, salamat, O God, at dalangin namin lahat ito at itataas namin sa ito, Ama. Maraming pong salamat. Ito po ang aming samang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po may magsuri sa Panginoon, luwalhatiin ka. Luwalhatiin ka. Oh, yes, Lord. Praise you, Jesus. Luwalhatiin ka ng buong puso at isipan ngayon at
may di ka nagkulang, biyaya mo'y sapat. Panginoon, minamahal kita. Yes, Lord. Salamat, Panginoon. Panginoon, minamahal kita. Praise you, Lord. Yes, Lord, Panginoon, kahit kailan, O Diyos, hindi ka po nagkulang. Yes, Lord. Biyaya mo'y sapat sa lahat ng pangangailangan ng bawat isa sa amin, O Diyos. At dito sa Rema, Panginoon, hindi mo kami kahit kailan iniwan. Hindi mo kami pinabayaan, hindi mo kami binigo, Panginoon, kundi patuloy mo kaming kinakatagpo, patuloy mo kaming sinasamahan, patuloy mo, Panginoon, pinapangalas, O Diyos, ang presensya mo, ang pag-ibig mo sa amin, O God. Maraming salamat po, O Diyos. Pinupuri ka po namin at pinasasalamatan, Panginoon. At ngayon pa lang, O Diyos, nagpapasalamat na po kami sa lahat po ng aming mga napanalangin. Angkin namin ang kasagutan at katagumpayan. Yes, Lord. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos sa pinagpala ay magsabi ng Amen. Gandang Praise gabi the po Lord. sa inyong lahat. God bless po. Magandang gabi po. God bless.